Isahin natin yan. So, let's proceed. Yan. So, dito is makikita natin yung learning pyramid natin kung saan nakalagay yung mga porsyento, no? 10%, 20%, 30%, 50%, 75%, and 9%, yung pinakamataas. So, dito sa gilid is may nakalagay kung ano pa ang ginagawa ng bata, bakit ito lang yung porsyento na nare-retain nila yung mga information. So, tingnan natin, no? Sa 10%, nandiyan yung reading, 20% yung audio-visual, 30% is yung demonstration, 50% is yung discussion, then 75% mataas-taas na, lagpas na tayo sa kalahati. Ito yung practice doing, so yung ginagawa niya. And then yung 90%, ito yung teach others. So, kung baga nailahad niya na at maipakita niya sa iba na may natutunan siya. So, let's go, let's proceed. And then, ang unang-una natin is yung sa 10%, no? So, pababa tayo, ay pataas pa. So, unang-una dito is yung 10%, which is yung reading. So, ang 10%, makikita natin sa pagbabasa ng mga bata, no? So, yung sa reading, for example na lang nito, ngayong SEM natin is dito kay Sir Nabe, meron tayo tinatawag na module, no? So sa module, ito ay nakuha natin at nasa atin to. So, binabasa-basa natin to. So, kapag ang estudyante o ang bata daw, is nagbabasa lang, no? Nagbabasa lang, walang iba. Kung nakita niya lang yung libro, sin babasahin niya, 10% lang daw ito na magtatagal sa ating isipan o sa isipan ng bata. So, hindi siya napakatagal. Kumbaga, saglit lang siya. Mamaya, pag binasa niya na ito, ang mangyayari is mga 2 oras o 1 oras, baka makakalimutan niya na. So, mababa pa lang itong ating level. Kaya sa reading, 10% pa lang yung mariretain niya kung kumbaga, napakabilis lang doon. Sobrang ganito. And then next naman, yung sa audiovisual, ito naman yung naririnig niya. So, kapag ang bata daw is nakikinig sa atin, no, 20% lang daw na magre-retain doon sa isipan niya, yung information na yun. So, napakababa pa rin yun, no? So, habang nakatayo lang tayo sa harap, at pinapakinggan lang niya tayo habang tayo ay nag-discuss, may possibility na hindi gano'n katagal mag-retain sa kanyang isipan yung ating information na ibinibigay. So, napakabilis lang nun. Nasa 20% pa lang tayo. So, next naman natin is yung demonstration kung tawagin. Is ito naman yung naakyat sa ating 30%. So, pag sinabi natin demonstration, ito yung mga nakikita ng bata. No, katulad ng mga pictures na ipinopost natin as instructional material. So, pag tayo ay naglabas at ginamitan natin ng mga materials, yung mga bata ng ganito, no, nakita niya, kung abstract is nakita niya naging concrete. Dahil ginamitan niya ng visual, nakita niya yung mismong sinasabi natin. So, 30% daw ito, no, na magre-retain o magtatagal sa kanyang isipan o yung information na yon. So, 30% napakababa pa lang yan. Mabilis pa lang siyang mawala. So, hindi ganun kadali sa mga bata talaga pag tayo ay nagbibigay ng informasyon kasi nga, nawawala agad. So, bakit ba nawawala agad? Dahil ngayon, sa tinatawag natin na Dale's home experiences. So, ayun. So, nandito na tayo sa 30% kung saan iginamitan na natin ng mata o visual nila. So, sa paggamit nila ng visual is 30%, may chance ang mag-retain sa utak nila o sa yung mga informasyon na sinabi natin. So, next naman sa discussion, ito naman yung pinagsamang see and hear. So, sa see and hear, may kita natin dito, o ang example nito is yung mga YouTube, no? Nagbibigay tayo ng mga videos sa kanila. Bukod sa napapanood nila at gamit ng mata, naririnig nila ito. Dahil naririnig nila ito, mas matagal itong re-retain sa kanilang isipan o sa utak nila. So, medyo 50-50 na tayo dahil sa ginagawa natin, mas na
at pinapagawa natin sa bata, ibig sabihin, nababalance na natin at umaangat na, kumbaga may development tayo o may progression tayo nakikita sa bata. So, dahil ginamitan na natin siya ng mga videos, so, ginamit ng bata ang kanyang paningin at ang kanyang pandinig. So, sa pamamagitan nun, mariretain niya yung informasyon, no, ng 50%. So, pataas na tayo, medyo tumataas-taas. And then, next naman dito is yung sa 75%. Sa 75% is yung practice going o ibig sabihin nito, nakakapagsalita na siya. Kumbaga, nailalakad niya na kung ano man yung mga natutunan niya. So, sinasabi niya na. Kaya nga, for example nito is, pag tayo may mga pinapagawang activity sa mga bata, ano yung pagtapos ng activity na pinapagawa natin sa kanila? Di ba, binibigyan natin sila ng reflection. O sige, mga bata o mga estudyante, ano ang natutunan nyo sa ating pinag-aralan? So, ngayon, papasok na yung reflection. So, sa reflection, makikita natin yung bata, no, kung ano ba ang naintindihan niya at ano ba yung natutunan niya doon sa itinuro natin. So, dahil nga doon, nasa 75% na tayo, umangat-ungat na tayo. Dahil nakikita natin na kapag ginawa nila yung mga bagay na yun, mas manare-retain nila yung informasyon sa utak nila. So, tapos na tayo sa 75, no? Nasabi niya na yung mga natutunan niya, nailahad niya na. And then, dito naman sa pinaka-last, no? Nakikita natin sa 90%, dito na yung pinaka-last. So, ang 90%, dito natin makikita yung bata na bukod sa sinasabi niya, ginagawa niya. So, pinapakita niya na yung mga bagay na natutunan niya, di ba? Kunyari, pag gusto natin yung mga bata is mag-produce ng mga bagay na tangible, pwede natin sila pagawin ng diorama. And then doon, kumbaga yung sa 90%, bukod sa natutunan niya, kumbaga in-apply niya pa sa real world. No? Pinakita niya pa kung paano ba gawin ang isang bagay na yun. At ayun yung magiging proof, no? Mapapatunayan niya na hindi lang niya nai-apply yung mga natutunan niya, bagkus is nagawa niya pa o nakakreate pa siya o nakapag-produce pa siya doon. No? So, kung may mapapansin nga natin sa yung parang sa blended learning, mahalaga talaga sa mga bata pag sila ay nasa bahay, no? Na tinutulungan natin mga magulang, mga ating mga bata o ating mga anak. Kumbaga sa blended learning natin, may tinatawag tayo talaga na sakripisyo kung saan kailangan talaga ng sakripisyo ng magulang, no? Para sa ikabubuti ng bata at sa kanyang development. So, ayun lang po ang aking topic sa Deal Home of Experiences. So, maraming salamat. Ako po si Manuel John Lurias, third year student ng Social Science.